Hello mga kasari, ayan for today's video mag-voice over muna tayo at sorry kung hindi ako sanay mag-voice over kasi vlogger-vloggeran lang ako. Ayan. Share ko lang itong video na to nung delivery nung isa kong ref na Condura. Actually, matagal na to, 1 year na itong video na to kaya 1 year na rin yung ref ko na yan sa akin. So, ginawa ko itong vlog na to kasi napakarami pa rin nagtatanong na mga kasari-sari store natin kung ano bang magandang ref para sa sari-sari store. So ngayon, i-share ko sa inyo hindi lang yung ano ko dito, yung experience ko dito, kundi pati yung actual na kung paano ko ito gamitin dito sa sari-sari store ko. So eto guys, hindi ito yung pinakakauna-unahan kong ref dito sa tindahan ko na ginamit. Nakagamit na ako dati ng Haier, tapos parang may American Home pa akong brand na nagamit, tapos meron pa akong isang chest freezer na nandito pa na gumagana pa yun guys, pero hindi ko na ginagamit kasi yun nga, wala na akong space dito. Pero ang naging problema ko talaga dun sa lahat ng yun, hindi sila inverter. Kaya malakas talaga sila kumain or magkonsumo sa kuryente. At hindi practical gamitin na pang negosyo kasi parang wala ka nang kikitain kundi magbabayad ka na lang talaga ng bill. Yung kita mo sa paggawa ng yelo, parang doon na lang napupunta kasi magastos sa kuryente. So kaya ang ginawa ko mga kasari, binenta ko yung ref na nauna ko, yung dalawang ref. Pero yung chest freezer ko nandito pa sa kapitbahay. Hindi ko na makuha kasi walang space dito. So, ang ginawa ko, kaya nalaman ko tong brand na to, nag-research ako sa mga sari-sari store group, nag-search ako doon kung anong gamit ng mga kasari natin na subok na nila. Kaya talaga napakalaking tulong talaga pag may mga group. Doon magse-search ka lang talaga. So, nagtanong din ako sa isang admin natin kay Charlene Castillo, sa group natin admin siya, kung anong gamit niya kasi siya yung unang nakabili ng ref na ganito. So, yun nga, etong brand na to yung gamit niya. At napansin ko rin sa pag-search ko, hindi lang si Charlene yung gumagamit, kundi marami sa mga kasari natin ay Condura yung gamit nila. So, ito ang pinagpipilian ko noon, Condura at saka yung Panasonic. Pero dahil subok na ng iba nating kasari at may aktual akong kakilala, yun nga yung ating admin na gumagamit na nito, nung Condura. So, ang pinili ko ito na. Yung same brand na gamit niya, yun na rin yung hinanap ko sa mga tindahan ng ref. Nag-canvas talaga ako ng pinakamura. So, ito naman bago kong ref, ang brand nito, Condura din. Ayun ay, magkakaiba kasi yung pangalan niyan or yung unit niyan eh. Ito ay CTD102MNI. Lalagay ko na lang dyan sa screen para may screenshot nyo kung gusto nyo man bilhin yan. At least alam nyo na yung pangalan ng unit. So, ito guys, 2-door inverter. Ayan, 2-door inverter na siya at nasa around 10.1 cubic feet ang laki. Hindi ako sure ha kasi hindi ko na mahanap yung manual. Alam nyo ang pinaka nagustuhan ko kaya ito rin yung napili ko. Number 1, unang-una inverter ito guys, kaya matipid talaga sa kuryente. Pangalawa, sobrang laki, sobrang dami mo malalagay. Sa totoo lang, itong ref na to, mas matangkad pa siya sa akin. Minsan, kailangan ko pang pumatong sa upuan para maabot yung laman ng ref or ng freezer sa pinakataas. So, malaki yung freezer niya, guys. Saka mabilis talaga siya magyelo. Itong bago at saka yung luma kong ref, parang parehas lang yung design nila ng lagayan sa loob saka yung sa taas ng freezer. Sa taas sa freezer, yung mga patungan doon, pwede mo yung tanggalin kung gusto mong malaki yung space mo or may ilalagay kang patong-patong na ice cream, pwede mong tanggalin yung pinaka-patungan niya. Tapos dito naman sa baba, meron din itong mga adjustable shelves. Kaya pwede mong ayusin depende sa laki ng mga paninda mong ilalagay. So katulad doon sa nilagay kong Snappy Jelly or Jelly Juice, dahil maliit lang siya, in-adjust ko yung size depende doon sa ilalagay ko. Kaya sakto talaga ito, lalo na sa mga soft drinks na ilalagay mo, kung ano yung paninda dyan sa tindahan mo na ilalagay mo sa ref. Itong ginawang ref na ito ng Condura, ito ay pang negosyo talaga kasi may tatak yan na nakalagay na pang negosyo inverter. So para talaga yan sa ating mga sari-sari store owner kasi yung design ng lagayan din ng soft drinks na alam nilang may ilalagay tayong mga soft drinks na 1.5. So nakadesign talaga yung mga lagayan nila. At isa pang nagustuhan ko dito ha, matipid talaga siya sa kuryente. Kaya kahit puno yung ref mo, hindi ka masyadong mag-aalala sa babayaran mo sa bill mo. So, medyo bumaba. Actually, alam mo, ang liit ng ref na ibinenta ko, pero mas mahal pa rin yung binabayaran ko dati kumpara dito sa malaking pinalit ko na ref. Nung pinalitan ko na yung ref ko, mula doon sa dating maliit, ngayon ay lumaki na ang binili ko. So, dumami talaga yung benta ko, lalo na sa soft drinks, sa yelo, lalo ngayon summer, di ba, paldo-paldo tayo dahil. Kasi, syempre, mas malaki yung ref natin, mas marami tayong malalagay na paninda, mas marami tayong mabebenta. Kasi, babalik-balikan talaga tayo ng mga suki. Kasi yung mga suki ko, binabalikan yung tindahan ko kasi sobrang lamig ng mga soft drinks ko. Yun yung advantage ko or yun yung pinaka-pugi points ko para sa mga customer. Feel ko yun. So, nakatagdag talaga ng extra income
itong pagbili ko ng dalawang ref. So yung iba kasi natin kasari, separate yung kanilang chiller at saka yung freezer nila, yung upright freezer nila. Pero ako, ito ginawa kong dalawa para sa taas ay freezer, sa baba ay chiller. So dito, mas nadagdagan yung income ko kasi nakakagawa na ako ng Graham bar na sobrang tagal ko nang gumagawa at halos kalahati doon sa puhunan yung kinikita ko. Tapos ngayon gumagawa din ako ng DIY ice cream, sobrang laki din ng tubo doon. Ayan, nadagdagan yung kita natin sa sari-sari store. So mas maganda talaga mag-invest tayo para sa mas malaking kita kasi yung ibinili naman natin dito masasambot natin or makukuha din naman natin sa extra kita at may gamit pa tayo, di ba? So ngayon punta naman tayo dito sa luma kong ref, yung Condura CTD311 MNI. Ito yung matagal ko na itong nabili. Binili ko to July 30, 2022. So, halos 4 years ko na itong ginagamit ngayon. Wala akong naging problema dito. So, sana hindi mausog. Pero usog. Nabili ko ito around 22,000 pesos. Tapos, may binayaran pa akong delivery fee. So, hanggang ngayon, maayos pa rin talaga siya. Walang kaproblema. At sulit na sulit talaga yung pagkakabili ko dito. Inverter din ito, kaparehas nung bago kong bili. Kaya, tipid din ito sa kuryente. At malaki rin yung storage niya or yung lagayan niya talaga. Pero kung sumahin, mas malaki yung size ng bago kong ref. Mas malaki yung size nun. Meron din siyang multi-layer shelves na kayang i-organize yung mga paninda natin, mga debote, mga juices, at saka mga inumin ng mga bata. Ngayon, ito yung pinaka-importante, yung sistema ko, kung paano ko ginagamit. Kailangan kasi sa ref, may sistema tayo para, syempre, maiwasan din nating lumaki yung bill natin sa kuryente, di ba? So, itong dalawang ref ko, ayan, may ginagamit akong sistema dito. Sa bagong ref, dito ko nilalagay yung mga bago kong gawang yelo. Dito ko pinatitigas yung mga ice pop, yung mga ice candy, or wala pala akong ice candy, ice pop, yelo. So, diyan ko pinatitigas. Pag matigas na, saka ko nililipat sa lumang ref. Dito sa lumang ref naman, dito ko nilalagay yung mga frozen na talaga. Tulad ng ice cream, Graham bars, at iba pang frozen foods. Bakit ko yun ginagawa? Bakit ko pa pinaghihiwalay? Kasi kapag, ito lang yung na-observe ko ha, siguro na-observe nyo rin. Kapag pinagsama mo yung bagong gawang yelo at frozen goods, ang tendency, hinihigop ng lamig yung bagong yelo. Ayan. Kaya ang mangyayari, matutunaw yung ice cream at ibang mga frozen products mo. Parang na-absorb nyo yung lamig. At kapag paulit-ulit mangyayari yung mga kasari, masisira yung lasa ng texture ng paninda mo. Papangit yung lasa ng frozen foods mo, papangit yung texture ng ice cream mo, titigas, magiging icy. Kaya importante talaga na may sistema ka dyan. Pag may ref ka na ganito, na katulad yan ay hindi mo naman kita yung laman sa loob, ayan. So, sa loob naman ng ref, may diskarte ako dyan. Ang ginagawa ko, meron akong listahan ng paninda kung ano yung nakalagay sa ref na yun. Idinidikit ko yun sa harap ng pinto ng ref para alam kung ano yung nakalagay sa loob ng ref na yun. Para makatipid tayo sa kuryente na hindi laging bukas-sara, para hanapin na kung nandoon ba yung hinahanap ng customer. Para isang bukasan lang, doon na kaagad kukunin yung binibili ni customer. Tapos mga guys, yan, katulad nga na sabi ko kanina, na-adjust yung mga shelves niya, yung mga patungan doon sa ating loob ng ref, sa baba. So, ina-adjust ko yun depende sa paninda para ma-maximize ko yung space. Kung maliit lang or pandak lang yung ilalagay ko, katulad ng Snappy Jelly, di mababa lang yung shelves. So, naglalagay din ako dito ng uling. Sinong mga naglalagay dyan ng uling. May uling ako dito nilalagay sa loob para hindi mangamoy yung ref. Kasi minsan ay hindi maiwasan na minsan may napapanis na juices or hindi ko alam kung bakit namamaho yung ref. Yan, pampaalis kasi ng amoy yung uling. At isa pa, hindi ako gumagamit nung karton para gawing patungan ng mga debote. Kasi mabablock nito yung airflow. Kasi minsan nakikita ko sa mga kasari natin yung ref nila may mga karton para hindi matumba yung mga debote sa loob. Ito lang ha, importante na tuloy-tuloy yung yung pag-ikot ng lamig sa loob ng ref, yung airflow. Kailangan continuous yun, hindi nabablock. Ang ginawa ko, meron kaming natirang screen doon sa ginawang pinto dito sa amin sa loob ng bahay. So yung natira noon, yung pinagtabasan, siya kung nilagay dito para patungan. Kulay puti yan. So kung gusto nyo, may nabibili doon sa mga aluminum, glass in aluminum, pwede kayo doon bumili. So, pagdating naman sa settings, mga kasari, pag normal lang yung panahon, yung hindi naman katulad ngayong summer, nakaset itong aking ref sa 0 minsan hanggang sa 1. Yan, malamig na yung mga soft drinks ko niyan. So, ngayon naman, pag summer, sineset ko ng 2 or pag maraming laman yung ref ko, hanggang 3 para mabilis lumamig yung mga drinks natin. Kasi mabilis ngayong bentahan ngayon, so kailangan meron tayong maibenta sa customer na malamig. Ayan, share ko rin yung kuryente namin. Dati ay sobrang taas. Ngayon, umaabot na lang ng 1.5 hanggang 1.6 pesos. Wag lang ipatupad ngayon yung mga dinadagdag sa bill na pinapang supply or pinapang libre sa mga beneficiary ng 4-piece dahil tayo mga hindi 4-piece ang
magso-shoulder nun. So wala pa kaming bill ngayon, kaya hindi ko pa alam kung magkano ngayon, kasi ngayon lang ipapatupad ngayong buwan ang pagdagdag ng mga additional charges sa ating mga resibo or sa reading natin. At take note mga kasari, doon sa nabanggit kong bill namin na 1.5 hanggang 1.6, mga ganyan lang nagre-range yung bill namin. Yan ay hindi lang ref yung kasama dyan ha, may mga appliances din kami dito sa loob ng bahay kasi iisa yung kontador namin dito sa tindahan sa loob ng bahay. So ayan, marami pa kaming ginagamit ditong appliances. Kaya masasabi ko talaga, tipid talaga itong Kondura inverter. So ayun lang mga kasari, yan lang yung sharing ko sa inyo. Sana may natutunan kayo at nagka-idea kayo kung anong magandang ref ang pwede nyong gamitin sa sari-sari store nyo. So para sa akin, hindi lang ito yung basta ref lang. Investment ito sa negosyo natin, kaya hindi ako natatakot na magdagdag ng mga ganitong gamit. Gastusan ko, mas ginagastusan ko talaga yung mga gamit, yung mga investment na ganito. Kasi alam ko, kikita, babalik yung ginastos ko sa akin. At doble-doble pa. Ayan mga kasari, kung may question kayo, comment lang kayo dyan sa baba ha. Maraming salamat po sa panonood at see you sa next vlog natin. Bye bye po, happy selling, God bless.